Birthmark. Sa kabutihang palad, may plano na ako. Gumamit ako ng pintura na di matanggal. Lumapit ka rito. Birthmark. Totoo ngang magastos ang mga mayaman. May pagsusuri pa sa pagpili ng reyna. Mas maayos pa kaysa sa amin. Masyadong mahigpit ang pagpili ng mga bik. Kayo na ang umalis. O gusto niyo akong isa-isang tawagin? Natakot pa ang tao. Shidro, tingnan mo ang sarili mo. Lola, ilang batch na ito? Huwag ka nang maniwala pa sa ganitong purong yin o purong yang. Matagal na ang panahon. Kahit ang mga doktor, hindi mahanap ang sanhi ng sakit ko. Sigurado nang wala ng pag-asa, kahit ano pa ang gawin. Zisho, tingnan mo. Tingnan mo, ikaw, makinig ka na lang sa lola mo, ha? Okay ba, ako? Bakit ang mga dalaga sa lungsod ay may mga tato ng plum blossom sa katawan? Yung birthmark ng plum blossom sa dibdib ko. Gusto ko pang magbayad para alisin ito. Nandyan ka na naman, naglalaro. Ganyan ka talaga. Nagtatrabaho ka para magbayad. Wala. Ay naku. Tingnan mo, ang linis ng sahig. Ang kagandahan mong taglay. Kaya nitong maipakita. Ang ganda mo talaga. Mapaglinlang at matalino magsalita. Natawa si Zisho. Talagang kakaibang pangyayari ito. Ay, Zisho, ngayon lang ba talaga kita napatawa? Lola, huwag kang mag-alala. Nandito ako sa isang napakayamang pamilya. Nagtatrabaho sa bahay ng may-ari. Dito ka na lang sa ospital magpagaling. Kung ganito ang mangyayari, mawawalan na tayo ng pera para sa gamot ng lola. Lolo, sino ang hinahanap mo? Nasa bahay ba si Zisho? Hinahanap mo si Ginohi? Hindi ka rin ba? Lolo, ang tanda-tanda mo na. Bakit nandito ka pa rin nagtatrabaho? Sasabihin ko sa'yo, hindi mabait si Ginohi. Kahapon ay nakahiga pa siya sa isang batang babae. Hay, sa totoo lang, nandito siya. Okay lang, hindi niya alam. May isa rin akong nasa dibdib. Tanda ng bulaklak ng plum. Kung hindi, sigurado akong sasamantalahin niya ako. Anong tanda ng bulaklak ng plum? Babaeng bata, ipakita mo sa akin. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong balak mo? Ha? Pasensya na. Hindi pa ako nakakita ng ganitong tanda sa balat. Nagtataka lang ako. Kapag tumatanda, nalilito na ang tao. Ha. Hindi mo rin pwedeng gawin iyon. Babae, ang tanda mo sa balat. Ipinanganak pa ba na ganito? Oo naman. Sabi ng mga tao sa aming baryo, na kapag may ganitong tanda ako, sa hinaharap ay malaki at marangya. Talaga ba? May kaibigan ako, na eksperto dito. Ibahagi mo sa akin, para mapatingin ko sa kanya, para matulungan kanya ng maayos. Sige. May papel ka ba? Ha? Oo. Para sa'yo, HMM. Lolo, ay, noong nakaraan, aksidente kong nagawa iyon. Nabasag ko ang relo ni Ginoong Hina 30 milyong. Wasak na wasak. Pwede mo siyang tanungin kung kailan ko ito maibabalik. Kailan ko kaya ito mababayaran? Ha? Madali lang yan. Kilala ko ang isang magaling na abogado. Makatutulong siya sa iyo sa bagay na ito. Nagawa na. Tandaan mo ang pinakamalaking opisina. Totoo ba? Napakabait mo talaga. Umalis na. Huwag kalimutan. Sino sa tingin mo ang nakita ko? Blue cheese. Ano ito? Ginoong Hi ay mayaman na talaga. Bakit kumakain pa rin siya ng bagay na amoy basang medyas? Ano siya talaga yun?
Pinuntahan ko na ang tao para tingnan. Ay naku, ang galing. Ay naku, sa wakas, natagpuan na, ang dalagang may maburon na marka. Ay naku. Kumain ka. Lola, ilang batch na naman ngayon? Hindi, itong batang pasaway. Mas gusto ang malambot kaysa sa matigas. Kailangan kong baligtarin ito. Hindi ko alam na nagbawas ka ng timbang. Gumawa ka ng ganitong dami ng ulam. Anong ibig sabihin nito? Pinagawa ko ito sa kusina. Hindi mo alam na nagbawas ka ng timbang. Kahit ang matanda at ang apo ay nag-aalaga sa kanya. Ako na ang bahala sa'yo. Kain na kayo agad. Kung hindi, mas lalong amoy kapag lumamig ang keso. Keso. Ang paboritong ayaw ni Ginoo ang blue cheese. Kulangan ng asin. Mag-ingat sa susunod. Oh. May palabas, may palabas. Ginoong Hi. May appointment ako mamaya. Sa tingin mo, bagay ba sa akin itong suot ko? Karaniwan lang. Kahit nakasako ka, ganyan pa rin. Medyo masikip lang. Pupunta ako para magbihis. Hindi mo pa natatapos ang pagkain mo at babalik ka na sa opisina, pero wala ka namang appointment mamaya. Bigla akong naisip na makilala ang kliyenteng in-appoint ng lolo. Ano ba itong nakasulat dito? Dito ba oh? Ay, excuse me, pasensya na, maaari po bang itanong kung nandito ang isang abogado na tinatawag na Heng o kung anuman? Isa. Bakit ka pupunta sa law firm ni Kuya Zisho? Hindi baka, dadalhin mo ako ng away, noon. Salamat ha. Tanga. Ako ay isang tunay na anak ng pamilyang Shu. Ako lang ang maaaring karapat dapat kay Kuya Zisho. Ikaw na. Magpunta ka na sa maling landas. Hoy, Lolo, anong nangyari? Sabi ko, Zisho, nakita mo ba, yung inasikaso ko sa'yo, yung babaeng may purong yin na katawan. Dapat siyang pumunta sa'yo. Siya yun. Sige, naiintindihan ko na, Lolo, huwag ka nang mag-alala. Oy. Kuya Zisho, hindi mo na ako makikilala, ako si Zishen. Bastos na bata, naglakas loob na iwanan ang tawag ko. Ginoong Di, pagbalik ng apo ko, bigyan mo siya ng kape. Lagyan mo ng kaunti. Yung kayang pakuluan ng yelo sa Antarctica, na ganun. Sige po, Ginoong, HMM. Tunay na perpektong magkasama. Ay nako, ikaw talaga. Baka nga sa lalong madaling panahon, magkakaroon na tayo ng apo. Ginoong Hi, ipagbigay alam na, basta't ngayon araw, mga babaeng naghahanap sa akin, hindi na kailangang pumasok, oo. Kuya Zisho. Ginoo, paumanhin, abala si Ginoo Hi, hindi na po makakapagpasok. Sino kayo? Kahit ako, kaya niyong harangin. Maniwala ka, pwede kong ipaalis kayong lahat. Hindi, bitawan mo ako, Kuya Zisho. Anong ginagawa niyo? Pasensya na, ito ay utos ni Ginoo Hi. Maghintay kayo muna. Sa wakas nakarating na tayo sa tamang lugar. Totoo ngang masigla ang mga tao dito. Kahit di alam ang daan, diretso na lang nilang itinuturo sa akin. Hello po, nandoon po ba ang abogadong may gintong medalya? Hinahanap ko siya. Bakit may isa na namang dumating? Ihulog mo. Ano ba yan?
Hey, anong ginagawa nyo? Bitawan mo. Bitawan mo. Pasensya na, Ginoong Yi. Ngayon, hindi tumatanggap ng anumang kliyenteng babae. Anong tao ito? Hindi na ba pwedeng magtrabaho? Uiten. Buti na lang matalino ako. Pero sabi ng matanda, yung pinakamalaki sa pinakaloob na silid, nasaan na? Tingnan natin. Pumasok. Ginoong Lee, kapag bumalik na ang apo ko, ipagsaing mo siya ng kape. Lagyan mo ng kaunti. Ginoong Lee, narito ang iyong kape. Iwan mo na yan. Tumpa. Ha, dito na nga. Ako isang anak ng mayamang pamilya, kailangan pang magtago sa kahon, para makaligtas. 108 beses na nagkabanggaan, kapatid na Shidro. Sa pagkakataong ito, dapat talagang magpabawi ka sa akin. Kuya Zisho. Kuya Zisho. Kuya Zisho. Kamusta? Ikaw ba ay isang tanyag na abogado? Ikaw ay... Parang ikaw ay... Ano ba? Ikaw ang tagalinis sa law firm, di ba? Mukhang nakalimutan mong isara ang tubig sa banyo. Magmadali kang maglinis dyan. Ha? Sa totoo lang, ako ay... Umalis ka na. Oh. Hindi ko nakita ang gintong medalya na abogado. Sa halip, parang... Susu Xiaomi, ano ba talaga ang pinaggagawa mo? Kuya Zishu. Kuya Zishu. Kagagaling ko lang. Kasama ang babaeng ito. Mga dokumentong ipinadala ng kliyente ni Jihi. Ay, pasensya na po Jihi, wala po akong nakita. Walang plum blossom birthmark, hindi siya yung babaeng kakakita lang. Katie Walali, sino-sino ang nandito nitong mga araw na ito? Pumasok sa opisina ko, siya lang ang isa. Oo, tama, may isa pang tagalinis. Tagalinis. Paalisin siya, huwag na siyang papasukin muli. Kapatid na Zishu. Pakiusap, Miss Shu. Sino ba talaga yung babae yun kanina? Bakit ako parang puno ng lakas? Posible bang siya nga ang tinatawag na purong yin na katawan? Mabilis, hanapin mo yung janitor kanina. Ginoong Yi, may nawala po ba kayo? Siya ang inyong bagong ginoo. Bagong ginoo. Hello, ipagbigay alam. Agad na maghanap ng isa, na may tirentas na parang gulong. Siya ang ating bagong ginoo. Nakuha, tiyak na mahahanap natin ang misis. Makinig. Simulan na ang pagsasara ng lahat ng labasan. Walang sino man ang pinapayagang pumasok o lumabas sa kumpanya. Hanapin ang ating misis. Oo. Ganyan ba ang mga mayayaman sa paghahanap ng asawa? Ganito ba talaga? Ang ganitong eksena, ay kasing laki na ng kay Yeezy Show. Hello, Ginoong Song, kumusta? Ang iyong naunang bayad sa ospital.
ay hindi na sapat. Mangyaring magbayad muli sa ospital ngayong araw. Pakiusap, maaari bang bigyan mo pa ako ng 2 araw para makapaghanda ako ng pera? Kailangan kong mag-ipon ng pera. Ay. Walang pera pang gamot. Pakiusap, tulungan mo ako. Ikaw yung batang babae kanina. Talagang hindi ko inasahan na ganito ka. Tumingin na parang simpleng tao. Nangangahas pang magpanggap na janitor. Pumasok sa opisina ng abogado para makuha ang tao ko. Kung alam ko lang, ibibigay ko na sa'yo. Kung sirain mo ang magandang pagkakataon ko. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Anong balak mo? Nakakainis ang buhay mo. Nasa kamay ko na ngayon. Kung gusto mong iligtas siya, sumama ka sa akin. Bitawan niyo, anong plano niyo? Anong ginagawa niyo? Kung may kasalanan, kasalanan mo. Walang pakialam sa kapakanan. Kinuha pa ang tao ko. Dinala. Siya. Hindi ba't dito? Bakit walang tao? Baka umalis na sila. Ginoong He, gusto mo bang ipahanap ko? Ipinapakalat ang impormasyon sa buong lungsod. Kailangan talagang mahanap si Madam. Oo. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Kinamkam ninyo ang aking lalaki, at tinatanong pa kung ano ang gusto ko. Hindi ko ganon. Malinaw na po na. Kailangan mong maniwala sa akin. Kalokohan. Ganyan ang isip mo, na parang gusto mong umakyat agad. Marami na akong nakitang ganyan. Sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Kung hindi, ang lola mo sa ospital. Huwag mong asahang magiging maganda ang buhay mo. Lola, hindi ako maiinitan sa kumot mo. Ang gulo mo. Paano kung magkasakit ka? Sino ang magluluto ng gamot para sa akin? Tay at ako. Kailangan nating magtulungan. Sana'y mapakinggan mo ako. Huwag mong galawin ang lola ko. Wala nang iba pang tao ang lola ko. Talagang langgam nga. Isang pisil lang. Wala nang lakas para lumaban. Ibalik mo sa akin. Iyan ay ibinigay sa akin ng lola ko. Gusto ko yan. Akyong, umakyat ka na rito. Magpakita ka ng 3 malakas na paggalang. Ibibigay ko agad sa'yo. Haha. Ginoong He, ang mga ebidensya ay nagpapakita na nandito na. Pakiusap, please. Ibalik mo sa akin ang jade pendant, okay ba? Lola, nahanap ko na ang trabaho sa lungsod. Naghintay ako na gumaling ka. Dadalhin kita sa lungsod para maglibang. Kapag gumaling ka na. Ito ang jade pendant na hiningi ni Lola noon, para sa'yo. Kapag lalabas ka, kailangan mong dalhin, para magbigay ng proteksyon sa'yo. HMM. Pakiusap. Pwede mo na bang ibigay sa akin ang jade pendant? Ha. Talagang. Sinasabi ko lang na ibabalik ko sa'yo. Hindi ko naman sinabing buo ang ibabalik ko sa'yo. Huwag. Bakit? Hindi mo pa nasabi ng buo, ibalik mo sa akin. Huwag. Bakit? Gusto ko lang makasama ang lola ko, na mabuhay ng maayos sa lungsod. Bakit mo kami Gina ganyan? Bakit? Dapat ay nandyan ka lang sa bukirin. Huwag mong asahang makakalipad ka at maging phoenix. Pareho kayo ng lola mo. Pareho kayong. Ay, huwag. Ay, ulo. Matigas ang ulo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Tumigil ka. Kuya Zisho, bakit ka nandito? Hindi ka ba nagpunta dito para hanapin ako? Kuya Zisho, huwag kang magalit. Pinapagalitan ko siya para sa'yo. Yung masamang tao na to, hindi alam ang sarili niyang kalakasan. At gustong akitin ka.
Tutulungan kita agad. Linisin ko na ang mga taong ito. Siguradong hindi na makikita ang dumi sa mata mo. Susu Xiaomi, kumusta ka na? Pakiusap. Tulungan mo ang lola ko. Mag-alala ka. Walang masama ang lola mo. Kung sinubukan mong gambling ako, kailangan mong magbayad ng kapalit. Putulin mo ang kanilang mga kamay. Kuya Zisho. Huwag galawin ang lola ko. Magpatuloy sa paghahanap, kailangan nating mahanap siya. Nasa espesyal na ward ang lola mo. May nagbabantay sa kanya 24 na oras. Uminom ka ng tubig at huminahon. Totoo ba iyon, Ginoong Yi? Salamat sa'yo. Akala ko dati, ikaw ay isang walang kwentang tao. Si Ginoong Yi at si Miss So kailangang magpalit ng gamot. Sige, naiintindihan ko na. Sabi mo na sana agad. Para kang nakatali na baboy sa pagkakatali ng benda. Hindi tama ang lamang nito. Kailangan niyang palitan ng nurse. Pasensya na po. Hindi ko sinasadyan. Wala naman akong nakita. Ayos lang, Ginoong Yi. Pakalingon ka na. Masakit ba ang mga sugat na ito? Hindi naman masama, lumaki ako sa probinsya. Simula bata, nagtatrabaho na ako, madali lang masaktan. Sanay na ako sa maliliit na sugat. Bakit ka sinubukan ni Xu Zishan na guluhin? Dapat sana ay pupunta ako, para humingi ng tulong. Akala ko mali ang pinuntahan ko. Oo nga pala, Ginoong Yi, paano ka napunta dito? Naghahanap ako ng tao. Saktong nakita ko sa CCTV. Inuwi ka ng iba. Talaga, ang swerte naman natin. Ginoong Yi, ngayon talaga. Maraming salamat po sa inyo. Dati akong pumasok sa lungsod para magtrabaho. Para lang kumita ng pera. Para gamutin si Lola. Ngayon na nailipat mo na si Lola sa ganitong magandang ospital. Sa hinaharap, tiyak, magtatrabaho ako ng mabuti, para mapasalamat sa iyo ng buong puso. So hindi ka na ba? Hahanap ng ibang tulong, maghanap na lang ng ibang makakatulong. Siyempre, susundin ko na kayo mula ngayon. Ginoong Yi, Security Department, nagpadala ng surveillance ng misis. Sino ang misis ni Ginoong Yi? Lumabas ka na muna. Kung may balita ka, huwag kalimutang tawagan ako. Sige. Kumusta si Zisho? Kumusta na ang kalagayan niya? Mas okay na ba siya? Mas maganda na, hindi na masakit ang dibdib niya. Mukhang epektibo talaga ang paraan natin. Totoo nga. Tingnan mo, simula nung nagsama kayo, ng katawan na ganap na yin. Ang epekto ay napakalinaw. Oo, lolo at lola. Huwag na kayong maniwala pa sa mga superstitions na yan. Walang ganitong purong yin na katawan. Mga chismis lang ito na walang siyang batayan sa agham. Pure yin body. Ano yun? Si Zisho pa nga nakikisawsaw pa sa batang yun. Di ko pwedeng palampasin yung mga plano nila. Shijo may mga bagay pa tayong kailangan gawin. Kaya't maghihiwalay na kami Sige, magpakaabala ka. Ginoong Yi. Ano ang purong katawan ng babae? Mukhang napaka-misteryoso Sila ang mga lolo at lola ko. Paraan lang nila para pilitin akong mag-asawa. Huwag mong paniwalaan ang mga iyan. Hindi pa nga niya alam ang ganitong bagay. Paano magiging ang babae na iyon? Kuya Godan, bakit nandito ka? Sa lungsod, hindi pwedeng tawagin mo ako ng ganito. Ay, tama nga. Yung puting coat mo. Kumpara sa kusinero sa kasal sa baryo natin, mas puti pa siya. Tama, Ginoong Yi. Ito ang matagal ko ng kaibigan na si Xu Xingyun. Ang galing niya talaga, tao namin sa baryo namin. Ang unang doktor sa medisina, ikaw na maliit na sumusunod. Kumusta? Ang pangalan ko ay Yi Zisho. Galing ako sa Harvard. Doktor sa batas at pananalapi, masaya akong makilala ka.
Tapos na ba? Kuya Xingyun, kung alam ko lang na dito ka nagtatrabaho, dadalhin ko na sana si Lola para makita ka, para hindi ka na magdusa ng ganito. Ako, hindi na nakailangan. Nakipag-ugnayan na ako sa direktor ng ospital, at nag-organisa ng mga eksperto para sa konsultasyon. Hindi magtatagal, magkakaroon na ng tiyak na plano sa paggamot. Ang kalusugan ng matanda ang pinakamahalaga. Ah, Xiaomi, nasa likod ng ospital ang dormitoryo ko. Kung titira ka dito, kung hindi ka pabor, pwedeng pumunta sa akin. Ayaw ko na, kakatapos ko lang bilhin. Ang karapatan sa pangmatagalan. Sa VIP na kwarto sa tabi. Bakit parang si CEO Yi? Kakaiba ang araw na ito. Pero kahit ganito pa rin, salamat kay Ginoo Yi. Kapatid na yun, pag gumaling na ang katawan ko, pupunta tayo sa Lola. Sige, hintayin mong gumaling ka. Sabay tayong pupunta kay Lola Su. Lola, huwag matakot. Yung operasyon na gagawin sa'yo ngayon, ay galing sa mga eksperto ng ospital. Alam ko, sila ang nag-ayos niyan, yung batang lalaki. Xiaomi, huwag ka nang maghintay dito. Magpahinga ka muna. Xiaomi. Kuya Xingyun. Alam mo ba na, ang surgeon ng lola ko ay ikaw. Dahil sa'yo, siguradong magiging okay ang lola ko. Huwag mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Naghatid ako ng isang mahalagang pasyente sa inyong ospital. Siguraduhin ayusin ang pinakamahusay na team ng medikal upang matiyak na walang kapalpakan. Oo, Ginoong Yi, huwag kayong mag-alala sa akin. Tiyak na ako ang magbabantay. Okay. Papasukin niyo ako. Kayo mga walang silbing doktor, parang mapuputol na ang kamay ko. Pinapapilan niyo pa ako. Alam niyo ba kung sino ako? Ang magiging asawa ko ay nag-iisang tagapagmana ng Yi Group. Ay, naku. Bakit hindi mo sinabi agad? Inutusan na ni Ginoong Yi. Agad namin ibibigay sa iyo ang VIP na daan. Ginoong Yi. Kuya Zisho. Dr. Shu, mabilis, sumama ka sa akin. May isang napakahalagang pasyente na naghihintay sa iyo. Ginoong Direktor, may operasyon pa ako dito. Paano ko sasabihin sa iyo? Oo nga, Ginoong Direktor. Si Dr. Shu ay apo ng lola ko. Pangunahing doktor, walang ibang doktor na makakapunta. Ang kondisyon ng pasyenteng iyon ay medyo kritikal. Sumama ka sa akin. Xiaomi, babalik ako agad. Hindi ito magiging sagabal. Sa kalagayan ni Lola Su, bilisan mo na, tara na. Sige nang, Shu ay, may bahagyang sprain sa kamay. Ako ay espesyalista sa puso. Hindi ko ito masikaso. Alam ko na rin. Pero si Miss Shu ang nagsabi na ikaw ang pupunta. Siya ay mula sa Yi family. Pinagbilinan na alagaan ka ng mabuti. Hindi pwedeng magalit sa kanya. Ay naku, Dr. Shu. Masakit ang dibdib ko ng sobra. Siguro may mga naiiwang epekto pa yon. Tulong, tingnan mo nga, hindi ko akalain. Yung lola nung masama, nandito pa pala sa ospital na to. Gusto kong makita. Kung wala na yung doktor, paano pa siya magpapagawa ng operasyon? Mabilis ka na. Tingnan ko muna. Pamilya ng pasyente. Nagkaroon ng biglaang cardiac tamponade ang pasyente. Bumaba na ang presyon ng dugo sa 40. Bakit ganito? Hindi naman sinabi na isang karaniwang operasyon ba ito? Ang pangunahing doktor ay tinanggal ng direktor. Bigla ang inilipat. Kailangan na ngayong gawin ang operasyon. Kung hindi, pakiusap, doktor, tulungan niyo po ako, Lola, maaari akong pumirma, maaari akong magbenta ng dugo at bato. Hindi ito tungkol sa pagpirma. Lahat ng eksperto ay nasa VIP na silid. Tumingin sa na-injury. Lola. Colin, hanapin ko si Dr. Shu. Delikado na ang lola ko ngayon. Bitawan mo na. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Direktor, hindi na talaga makapaghintay si lola ko. Walang ibang doktor ba talaga? Maaari na bang gawin ang operasyon na iyon? Tungkol sa operasyon na ito, si Dr. Shu lang ang makakagawa, at siya ngayon ay nasa loob, na nag-aalaga kay Ginang. Shu, hindi ka makakapasok, ha? Brother Xingyun. Kapatid na Xingyun, malapit na mamatay ang lola ko. Mabilis, sumama ka sa akin sa operating room. Sige, pupunta na ako, Direktor. Kung aalis si Dr. Shu, mawawalan na ng pondo ang proyekto, at tiyak na mabibigo ito. Sinabi ni Kuya Zisho na, dapat akong alagaan ng mabuti. Nakalimutan mo na.
Ginoo Direktor, nandyan na ang sasakyan ni Ginoong Yi. Nasa ibaba na. Ginoong Yi. Dumating na si Kuya Zisho para bisitahin ako. Hintayin mo. Tingnan mo kung kanino siya kakampi. Tara na. Mas mahalaga ang operasyon ni MS. Shu, mas importante ito. Bakit ganyan ka? Ang buhay niya ay buhay. Buhay ng lola ko. Hindi ba't ito na ang tadhana? Oo, Direktor. Bilang mga doktor, hindi natin pwedeng isuko ang buhay ng pasyente dahil lang sa kita. Gaano kalaki ang halaga ng masamang buhay niya? Isang masamang matandang babae mula sa probinsya. Hindi ka karapat-dapat makipagkumpetensya sa akin. Ngayon, palayasin mo ang operating room ng lola mo. Palayasin mo. Gusto ko rin magpa-opera. Hindi pwede. Ikaw, Ginoong Su, pasensya na. Limitado ang mga mapagkukunan ng ospital. Ipagbigay alam. Agad na linisin ang silid ng operasyon. Kailangan ng operasyon si Ginang. Shu. Oo, Kuya Shingyun. Huwag. Xiaomi, tumakbo ka ng mas mabilis. Baka makita pa natin ang huli niyang mukha. Ha ha ha. Pamilya. Ang pasyente ay nawalan na ng indikasyon para sa operasyon. Tilihin na namin ang paggamot. Imposible, sabi ng doktor kanina, na pwede ang operasyon. Nagpakita ang pasyente ng multi-organ failure. Ang tsansa ng operasyon ay bumaba na sa 5%. Kaya ayon sa prinsipyo ng pamamahagi ng mga mapagkukunang medikal, tayo, anong prinsipyo? Hindi ba dahil wala tayong kapangyarihan, wala tayong impluensya? Bakit hindi pa natatapos ang clearance? Ang kamag-anak na ito, VIP na silid ng ospital, may emergency na operasyon. Pakiusap, intindihin ninyo at makipagtulungan. Sana po, tulungan ninyo ako. Maaari akong pumirma ng waiver. Ano mang mangyari, kaya kong isisi sa sarili ko. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Tulungan mo ang lola ko. Hindi ito usapin ng pag-iwas sa pananagutan. Shuzishan. Sobrang magalang ang sugat mo. Oo nga. Pero dahil ako ang magiging may-ari ng He Corporation sa hinaharap, babae ako. Kahit dumating si General Yi, yun din. Treating you like a dog. Itapon ka. Ano pang hinihintay nyo? Hindi. Huwag nyo akong galawin. Lola ko to. Hindi ko kayo papayagan. Nakunin ang lola ko. Lola. Lola. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Anong nangyari? Ginoong Yi, ayaw nilang oprahan ang lola ko. Hinawakan pa si Brother Shingyun. Mabilis kayong tumulong sa lola nila. Wala. Lahat ng ito ay si Director. Ngayon hanapin si Dr. Shu. Agad na mag-operate. Kuya Zishu, yung baryang ito ay magpapabagal sa akin sa operasyon. Anong operasyon mo? Ako. Ay naku. Ang kamay ko. Narinig mo ba? Tulungan mo si Ginang. Shu na ayusin ang kamay. Nang maayos. At gawin siya. Nawawala ka sa aking paningin magpakailanman. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako, Kuya Zisho. Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi na si Ginang, Shu ang espesyal na, pinagkakatiwalaan ni Jiyi? Hindi ko alam, baka nagkamali lang sa taas. Ginoong Su, pasensya na kanina, malaki ang pasensya ninyo. Huwag na kayong makipag-away sa amin. Oo kami rin ay nakikinig. Ang ibig sabihin ng mga nakatataas, huwag kang magalit sa amin. Oo. Xiaomi, huwag mag-alala. Hindi ko hahayaan na mapahamak si Lola Su. Brother Shingyun, pakiusap, tulungan mo si Lola, okay? Terra. Kuya Shingyun, kamusta? Naging matagumpay ba ang operasyon ni Lola? Napaka-matagumpay. Buti na lang at naaga pa ng operasyon. Naka-recover na si Lola. Kung hindi ako dumating ng maaga, ang ilang mga pangunahing doktor, hindi alam kung saan sila napunta. Ano na naman ang nangyari sa dalawa? Ginoong Yi, ang nangyari ngayon ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko talaga alam. Ang lola ng batang ito ay ang mahalaga sa iyo, di ba? Talaga bang ganito, Ginoo Yi? Ako ang pinakamahalaga sa iyo. Direktang kamag-anak ng manggagawa sa He family. Siyempre, protektado ka ng He family. Ginoo Yi, matigas ang ulo, pero mabait ka pa rin sa mga katulong. By the way, Ginoo Yi, nauna nang sinabi ni Lolo Yi.
Pagdating mo sa ospital, magpa-full body check-up ka na rin. Tingnan natin kung kumusta na ang kalusugan mo. May problema ba ang katawan ni Hi? Eksperto ako sa cardiac surgery. Huwag na kayong mag-abala. Hindi ka makakatulong. Hi, may sakit ka ba? Yung mga dati mong sakit. Pero kamakailan, halos gumaling na rin. Imposible yan. Paano ka magkakasakit? Baka dahil sa pagsasama ng yin at yang. Ganitong mga bagay, huwag pag-usapan sa pampublikong lugar. Direktor, sumunod ka sa akin. Oo. Kuya Xing yun. Ano ang ibig sabihin ng pagsasama ng yin at yang? Yin. Yin at yang. Iyon nga iyon nga. Iyon ay sa pagitan ng lalaki at babae, na nagkakaroon ng ganitong relasyon. Oh. Ginoong Hi, nagpadala ang Departamento ng Seguridad, ng surveillance ng misis. Hindi ko inasahan, na may misis na si Hi Zishu. Xiaomi. Konsepto ng pag-ibig ng mga tao sa lungsod. Kakaiba kami sa mga tao sa nayon. Matagal ka nang nasa lungsod. Walang nang api sa'yo, di ba? Wala. Sino ang makakapang-api sa akin? Tama ba? Xiaomi yung mga mayaman tulad ni Hi Zishu. Pinapahalagahan nila ang angkop na kasal. Matagal nang inayos ng iba, ang kasal nila. Kami at siya, hindi talaga, parehong mundo. Naiintindihan ko na. Shijo ako at ang lola mo ay nagplano na, maglakbay sa buong mundo. Sa panahong ito, ang Hebrew, ay ipapasa ko sa iyo upang pamahalaan. Izong ang katawan mo ngayon. Lahat ng mga indikasyon, ay napakabuti, mukhang, ang epekto ng pagsasama sa purong yin na katawan, ay talagang kapansin-pansin. Talaga bang ganito ka mahiwaga? Syempre, totoo yan, Ginoong Hi. Magsalita ka na sa akin tungkol dito. Sino ba talaga ang taong ito na may purong yin na katawan? Kung mapag-aaralan ng mabuti ito, marahil ay matutuklasan natin ang maraming mahalagang medikal na lihim. Magbibigay ito ng malaking ambag sa larangan ng medisina para sa sangkatauhan. Hindi ko pa rin mahanap yung batang babae na iyon. Ay, sayang talaga. Usapan, Ginoong Hi, ikwento mo sa akin ng detalyado kung ano ang nangyari nung nakipag-ugnayan ka sa purong yin na katawan. Ginoong Direktor, ito ay, huwag kang mag-alala, Ginoong Hi. Ito ay talagang mula sa ang layunin ng pananaliksik sa medisina, walang ibang kahulugan. Tanging naaalala ko. Yung dibdib ng batang babae, may isang mag-ilog na birthmark. Sa sandaling makipag-ugnayan ako sa kanya, nararamdaman kong may dumadaloy na init sa aking katawan. Ang katawan ay punong-puno ng lakas. Ayos, ang dati kong panghihina ay nawala ng tuluyan. Panganay na may mga bulaklak. Mukhang nakita ko na ito. Dito lang sa ating ospital. Panganay na may mga bulaklak, siguradong kamakailan lang, sa mga pasyenteng na-admit. Direktor Hi, gising na ang lola ni MS, so walang nahanap, maghahanap pa. Babalik muna ako para tingnan. Paalam na. Siya yun. Lola, tulog ka na ba talaga? Bakit ka umiiyak? Wala namang masama dyan, Lola. Hoy, dumating na ang apo ko. Anong sinasabi mo? Walang ganun, apo. Bakit ka pa nandyan? Ayos lang yan, Lola. Ito ay, ikaw, batang ito. Huwag mong samantalahin ang apo kong si Xiaomi. Aking manugang yan. Siya iyon. Lola Su, ito ay, hindi pa ganap na naalis ang epekto ng anesthesia, kaya hindi masyadong malinaw ang isip. Lola, kamusta po kayo? May nararamdaman ba kayong hindi maganda? Mabuting bata, ayos na si Lola. Sa susunod, iiwan ko na sa iyo si Xiaomi. Dapat mong alagaan siya, alam mo ba? Lola, huwag kang mag-alala, gagawin ko iyon. Ginoong Hi, kamay. Nakatitig pa si Lola. Oh, ganun pala, talaga namang magaling ka, Ginoong Hi. Lola, ako. Si Lola Xiaomi, Dr. Shu.
Anong nangyari? Xiaomi, anong trabaho mo ngayon? Nagtatrabaho ako bilang yaya sa bahay ni Ginoong He. Ngayon, yaya. Kilala ko ang maraming pasyente, may kanya-kanya silang negosyo. Kung kailangan mo, maaari kitang tulungan. Magdagdag pa ng ilang trabaho. Mas maganda ang sahod kaysa ngayon. Hindi na kailangang mag-alala si Dr. Shu. Ngayon si Xiaomi ay ang aking katulong sa buhay. Sahod niya ay 5,000 bawat buwan. Kapag gumaling na ng bahagya ang kanyang katawan, pwede na siyang. Nagsimula na ang He-Group. 50. Tulong sa buhay. Totoo ba yan? Kailan ba kita niloko? Ano ang kailangan kong gawin? Ang taas ng sahod na yan. Dito sa aming baryo, maaari nang bumili ng ilang dosenang baboy. Ingat ka, Xiaomi. Pasensya na, pasensya na. Kayo. Sabi ko na. Angkop si Xiaomi bilang aking life assistant. Magandang araw sa lahat, ako si Su Xiaomi. Mula ngayon, isa na tayo, sa ating studio. Huwag niyong isipin na payat ako, kaya kong magdala ng 3 sako ng pataba habang hinahabol ang baboy. Kaya ko ring palitan ng tubig sa dispenser ng mag-isa. Kung may kailangan kayong tulong, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Magsabi lang kayo. Isang dalagang may diploma sa high school, ay may karapatan bang magsalita ng ganyan? Sister Anna, kilala mo siya? Hindi lang basta kilala. Ang masamang tao na ito, ay siyang nagdulot sa pinsan ko, na ipadala sa ibang bansa ng magdamag, na siyang may kasalanan. Kaya pala nagkaproblema si Ate Zishan, dahil sa kanya. Tama. Lahat ay dumaan sa masusing pagsusuri, kakapasok lang sa He Corporation. Ngayon ay kailangan pang makatrabaho ang taong ito, na walang kaalaman. Tama ba to? Kanina umaga sa garahe, nakita ko siya kasama si Ginoong He, na bumababa ng sasakyan. Hindi ba? Nakaalyansa siya kay Ginoong He namin. Sa tingin ko lang, sa ganyang edukasyon niya, paano siya makakapasok sa kumpanya namin? Hindi totoo yun. Huwag kayong pakinggan ang mga chismis niya. Trabaho lang ang relasyon namin ni Ginoong He. Sundin lang ang tamang proseso, pumasok sa kumpanya. Tamang proseso. Nang iinsulto ka ba? Akala mo ba makukuha si Ginoong He, at makakapagsalita ka ng walang katotohanan? Tama. Kami sa departamento ng HR, ay hindi kailanman nakatanggap ng ang resulta ng iyong interview. Paano ito magiging tamang proseso? Hindi ko inasahan na si Ginoong He ay bagong pasok sa ating kumpanya, at agad tayong naloko ng ganito. Mapanlinlang na babae. Kahit isang probinsyang dalaga, hindi mo maayos, pero ayos lang. Ngayon, si Kuya Zisho, ay akin na lamang. Ginoo Direktor, noong nakaraang beses, sinabi ninyo sa amin na pagtuunan ng pansin, si Su Xiaomi. Kahapon, pumunta siya sa ospital. Nagawa ang medikal na pagsusuri sa pagpasok. Ipinapakita ng ulat na siya ay buntis. Ano? Tugma ang panahon ng paggaling ni Ginoong He sa kanyang kalagayan. Mukhang anak ito ni Ginoong He. Ito ang huli kay Ginoong He. Ang bilis niyang umalis. Hindi ko rin nagkaroon ng pagkakataon. Sabihin sa kanya ang tungkol sa purong yin na katawan. May operasyon pa ako mamaya. Ganito, dapat mong agad na sabihin kay Dr. Shu na pumunta sa He-Group. Ibigay ang report kay Ginoong He. Opo. Dalhin mo ang mga datos na ito para suriin. Bago matapos ang trabaho, bigyan mo ako ng isang ulat ng pananaliksik, Ate Ana. Ang dami nito, paano ko matatapos basahin sa isang araw? Ganito ka nga, isang problemang kailangang lutasin. Kuya Xingyun, bakit ka nandito? Dinalhan ko si Ginoong He ng mga gamit. Oo nga pala. Swerte na nagkita tayo. Gawa ng nanay ko ang longganisa. Nasa sasakyan pa ito. Ibibigay ko sa iyo mamaya. Sige. Matagal na akong nasa syudad. Lahat ng pagkain dito, naaalala ko na. Paano? Sa bahay ko, kulang ka sa pagkain.
Walang Ginoong Yi. Sa bahay mo, ang saya ko kumain. Kagaya ng sinabi ni Ginoong Shing yon kanina tungkol sa longganisa. Medyo nagugutom na ako. Oo nga, Ginoong Yi. Sina Xiaomi at ako, ay lumaki sa probinsya. Hindi maiiwasang mangulila sa lasa ng aming bayan. Kayo, ay may mataas na katayuan. Hindi tayo pareho. Kaya normal lang na hindi maintindihan. Ang head chef ng kusina namin, ay mga namumuna sa buong bansa. Xiaomi, sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Ipapagawa ko sa kanila para sa'yo. Salamat na lang, Ginoong Yi. Ano ang gustong kainin ni Xiaomi? Maaari ko itong lutuin para sa kanya. Sa wakas, ang chef ng kantin na ito, ay hindi kasing galing ko bilang lokal. Mas tunay ang luto ko. Tama ba, Xiaomi? Yun, medyo nasusuka ako. Kayo na ang mag-usap. Bakit nandito si Dr. Shu ngayon? Hindi ko alam. Baka espesyal na dumating para magdala ng pagkain. Sinasabi ko sa iyo, layuan mo si Xiaomi. Masyado siyang inosente. Hindi katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Ito yung ulat ng pisikal na pagsusuri ng batang babae na purong babae. Tingnan mo at maiintindihan mo. Masyadong nag-aalala si Ginoong Yi sa kanya. Si Xu Zishan ay natalo ng babaeng ito mula sa nayon, na nagbigay sa kanya ng pagkatalo. Ginoong Yi, dumating na si Ginoong Li, naghihintay sa iyo sa lounge. Sige, pupunta na ako agad. Mga tala sa attachment, 4 na linggong buntis. Mga tala sa attachment, may pagbubuntis. Ano? Si Su Xiaomei, ang masama, nabuntis pala. Ate Ana, may nakuhang balita ka na ba? Nagbubuntis na siya. Ayos na rin, si Su Xiaomei ang buntis, anak ng ibang lalaki. Tingnan mo, ngayon pa, paano niya manghuhumaling si General Yi? Oo, Ate Ana, ang taong ito ay hindi maayos. Pumunta pa sa kumpanya natin at buntis pa. Ang epekto nito ay hindi maganda. Ngayon, kailangan mong parusahan siya ng mabuti. Talagang tulong ito mula sa langit, Su Xiaomi. Ngayon, sa wakas, may paraan na akong mapagsabay ka. Nasaan si Su Xiaomei? Nasa banyo lang siya kanina. Tara, puntahan natin siya at batiin. Ang malaking balita ni Su Xiaomi. Bakit hindi mo kami sinabihan? Anong balita? Huwag ka nang magtago, alam na namin. Su Xiaomi. Buntis ka. Buntis. Oo nga. Hindi mo pa alam, di ba? Xiaomi. Isang tao na nag-iisang ina, pero napakahirap nito. Kailangan mo ba ng tulong ko? Makipag-ugnayan sa tatay ng bata. Akin ito, sarili kong bagay ito. Huwag mong pakialaman. Mukhang ang batang ito, talagang ligaw na anak. Hindi ka siguro. Alam kung sino ang ama ng bata, o baka hindi mo rin alam. Sinasabi ko na, mga personal ko to. Huwag mong sobrahan. Ay, gusto mong umalis. Hindi ganon kadali. Anong gagawin ninyo? Nasaan si Su Xiaomei? Parang nagsuka sa banyo. Ano? Hindi ba siya maganda? Ginoong Yi. Nasa pintuan ka na ng babae at banyo. 3 beses ka nang dumaan. Gusto ko lang siguraduhin, kaligtasan ng bagong empleyado. Oh. Gusto mo bang maglagay ng tracker sa katawan ni Xiaosu, para hindi ka araw-araw nagpapaligid sa pinto ng babae, parang naghihintay sa girlfriend? Ginoo Li, ikaw. Kaaway. Titingnan ko lang. Bilang boss.
Pinabuntis ka, at sinisway si Ginoong Yi. Ngayon, kailangan kong ipaglaban ang katarungan. Bitawan mo, bakit hindi ako makakagalaw? Dahil ba ito sa pagbubuntis? Ngayon alam mo na, natatakot ka na, huli na. Easy show. Gusto mo pang ipagawa kay Pangulong Yi? Nasa panaginip ka. Kayong dalawa. Takpan niyo ang mga bibig niyo. Halos tinawag na kita ng tulong. Ana, magkakaroon ka ng kaparusahan sa ginagawa mo. Kaparusahan, naghihinala ako. Kung malaman ni Ginoong Yi na ikaw ay may dinadala, hindi na siya magtataka. Kayo dalawa, bugbugin ninyo ako. Nang todo-todo. Para malaman niya ang halaga ng kawalang hiyaan. Hindi pwede. Hindi pwede. Si Su Xiaomi ay nasa loob na ng 20 minuto kung sakaling may mangyari. Impormasyon. Ito ba ang Plum Blossom birthmark na hinahanap ni Zisho Gage? Talagang masama ka. Sobrang kapal ng mukha mo na gumamit ng ganitong paraan. Para akitin si Kuya Zisho, wala akong ginagawang masama. Bilisin mo, tanggalin mo ang birthmark niya. Hindi, ito ay likha ng Diyos sa akin. Ikaw na masamang tao. Ngayon, dapat kitang patayin. Ikaw na masamang tao. Ikaw na masama. Anong ginagawa ninyo? Hindi. Oo, siya yun. Nadapa ang kumpanya. Kami lang. Xiaomi, kamusta ka na? Ayos lang. Mas masakit pa ang makagat ng baboy sa probinsya kaysa dito. Xiaomi. Pagbalik ko, sisingilin kita. Masamang tao, sa susunod, hindi na mangyayari, hindi na kita papalarin. Girls, kumusta na siya? Wala namang malala, pero ikaw bilang asawa, anong nangyari? Paano mo nagawang pahintulutan ng asawa mo na mapinsala ng ganito? Naiintindihan mo ako ng mali. Alam mo ba, buntis pa siya. Kung sakaling mangyari sa kanya ang masama, mapapagsisihan mo ba ang sarili mo at ang anak niya? Anong? Buntis siya. Bilang ama ng bata, hindi mo pa alam to. Sino ka ba talaga para alagaan siya ng ganito? Wala siyang pamilya o kakilala dito. Paano siya biglang nabuntis? Sige na, huwag ka nang nakatunganga. Agad kang magpa-admit sa ospital. Kailangan pa siyang obserbahan ng ilang panahon. Shin Yoon-gi. Bakit ka nandito? Narinig kong nasaktan ka, kaya't bumisita ako. Pasensya na at nag-alala ka. Xiaomi, alam mo ba na buntis ka? Shin Yoon-gi, pwede mo bang muna akong itago? Lalo na si Lola. Matanda na siya. Takot akong ma-stress siya. Walang problema. Pero, pwede mo bang sabihin sa akin, sino ang ama ng bata? Hindi ko rin alam kung sino siya. Sa pagitan namin niya, isang aksidente lang iyon. Tungkol naman sa batang ito, hindi ko pa napagpapasyahan kung ano ang gagawin ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, Xiaomi, ano man ang iyong desisyon, susuportahan kita. Kung ipapanganak ang bata, aalagaan ko kayo ng nanay mo. Salamat, Kuya Shin-yun. Kaya pala, siya ang ama ng bata. Kuya Zishu, patawarin mo na ako. Lahat ay dahil sa aking pagkasiraan ng isip, hindi na ito mauulit. Isang pagkasiraan ng isip ay sapat na. Meng Ana, nang ginawa mo ang mga bagay na iyon, naisip mo ba ang mga magiging resulta? Kapatid na Shizhou, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, tignan mo, dahil sa pagtatrabaho ko para sa kumpanya, sa mahabang panahon ng ating pagkakaibigan, patawarin mo na ako. Dalhin mo ang 3 babae, palabas.
Paano nila sinuntok si Su Xiaomei? Sabihin mo sa akin kung paano ito ibabalik. Sabihan mo rin ang departamento ng HR. Sila tatlo ay tinanggal na sa trabaho. Huwag po, Ginoong Yi. Alam na namin ang aming pagkakamali. Oo, Ginoong Yi. Hindi kami pwedeng mawalan ng kanila. Ang trabahong ito. Anong hinihintay mo? Dalhin mo na. Hello, Ginoong Yi. Yun nga, nasaktan ang batang may peklat na parang plum blossom. Nasa ospital siya ngayon. Inayos ko na siya sa VIP na ward. Dali ka na at pumunta dito. Nasaktan din siya. Sa totoo lang, wala akong damdamin para sa kanya. Ngunit siya ay nagdadalang tao muli. Ayos. Naiintindihan ko na. Pupunta na ako ngayon. Sige, hindi na kita kakausapin. Ginoo, sino ang hinahanap ninyo? Pwede bang malaman? Sino ang pasyente na nakatira sa silid na ito? Medyo gumanda na ang kalagayan niya. Pinayagan siyang lumabas para maglakad-lakad. Brother Xing Yun. Talagang salamat sa'yo. Naayos mo pa ang VIP na kwarto ko. Walang anuman. Ito ay lahat sa plano ng director. Dapat dahil sa huling pagkakataon. Tungkol kay Ginang Su, na may iniisip ako. Kaya nagbigay ng ganitong paghingi ng tawad. Ganun ba? Tama, Xiaomi. Nagtanong ako sa direktor ng obstetrics. Tungkol sa iyong kalagayan. Sabi niya, tulad ng kalagayan ng katawan mo ngayon. Kung pipiliin mong magpalaglag, sa hinaharap, kapag gusto mong mabuntis muli, mahirap na mahirap. Inirerekomenda kong pag-isipan mong mabuti. Maaga namatay ang mga magulang ko. Mula pagkabata, kasama ko ang lola ko. Itong bata ay regalo mula sa langit sa akin. Kapatid na si Xing Yun. Gusto kong ipanganak siya. At ikaw, ano ang plano mo pagkatapos? Ginoong Yi. Kamay. Ganitong bagay. Huwag pag-usapan sa publiko. Naisip ko ba? Hindi talaga ako pwedeng magtrabaho sa bahay ni Ginoong Yi habang buntis ako. Saktong katawan ko, medyo gumaling na rin. Gusto kong samahan siya pabalik sa baryo, para magpapasaya sa buhay. Gusto ko ring mamuhay ng matiwasay, huwag kang gagaya. Su Xiaomi, maghintay ka lang sa akin. Bakit ka galing sa ospital? Okay na ba ang katawan mo? Oo, mas mabuti na. Ginoong Yi. May gusto akong sabihin sa iyo. Buntis ako. Gusto kong umuwi sa bahay para magpahinga. Yung utang ko sa iyo dati, at ang bayad sa operasyon ni Lola. Hindi maganda ang kondisyon ng medisina sa Sujiakan. Hayaan mo akong ayusin ito. Ginoong Yi. Alam mo na, hindi ko ito kayang tanggapin. Ayos. Hayaan mong si Laoli ang maghatid sa'yo. Hindi na kailangan. May bus na direkta sa dulo ng baryo, na nandyan sa labas. Sa panahong ito. Salamat sa pag-aalaga mo at ng matandang ginang. Xiaomi. HMM. Tandaan na regular na magpa-check up. Hello, Old Lee. Yung proyekto sa turismo, ang pagpili ng lugar para sa pagsasaka, ay ililipat sa Suyuan Village. Ang plano sa kompensasyon sa paglilipat ng mga residente, ayon din sa pinakamataas na pamantayan. Ginoong Yi. Ngunit ang geograpiko na kondisyon ng nayon ng Suay, hindi naman ang pinakamagandang kalagayan. Wala kang dapat alalahanin dyan. Gawin mo ang sinabi ko. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng pondo para sa relokasyon. Kasama ang mga bata, mas madali na ang buhay niya. Gawin mo ang sinabi ko. Hello, Ate Ana.
Kakausapin ko lang, si Ginoong He tungkol sa lokasyon ng proyekto sa pag-unlad ng turismo, na napili sa lumang bahay ni Su Xiaomi, sa Barangay Su, at ang bayad para sa paglipat na ito, mas mataas na ito kaysa dati. Si Su Xiaomi na ito, ang dami niyang paraan. Parang aalis na siya. Pinapagawa pa niya kay Kuya Zishu, ang ganitong kalalabasan para sa kanya. Oo nga, Ate Ana, pagdating mo doon, dapat mo siyang turuan ng leksyon. Mag-higanti para sa atin. Huwag kang mag-alala. Ang dami ng bayan ngayon. Yung luma kong bahay, 800,000 ang bayan. Oo, kung alam ko lang, nagpatayo sana ako ng 2 dagdag na babuyan. Ayos na ang matanda ngayon. May pera na siya. Makakabayad na tayo sa utang ng anak natin. Sayang nga. Kakaabot lang ng pera, kailangan na ibigay sa iba. Sana lang makabawi tayo ng kaunti. Tama ka, tatay ng bata, yung pamilya ng batang iyon, may pera rin mula sa demolisyon, di ba? Sinasabi mo ba si Su Xiaomei? Oo, tama, namatay na maaga ang magulang niya, yung batang babae na iyon. Kaya bang gumastos ng ganong kalaki? Bilang nakatatanda, hindi ba't hindi masama kung tumulong tayo? Magandang kontrata. Ay naku, hindi yata maganda to. Napaka-wild ng batang to. Paano kung malaman ng mga taga nayon? Anong sasabihin nila? Lolo at Lola, may ideya ako. Hindi lang para makuha ninyo, mas maraming pera. Hindi pa ba kayo natatakot na may magsalita? Sino ka ba? Bakit mo kami pakialaman? Usapin ito ng pamilya Su. Ako ang manager ng proyekto sa E-Group. Ikaw ang gustong give ng aming nayon. Babae ng bata. Wala kang dahilan. Bakit mo kami tutulungan? Dahil si Su Xiaomi ay nagnakaw ng tao at nabuntis. Nahuli ko siya. Kagaya niya na walang disiplina, babaeng hindi marunong magmahal sa sarili. Bakit ka karapat dapat tumanggap ng ganitong kalaki? Nasisisi ko ang mga kababayan ko sa kawalang halaga nito. Sige na, sabihin mo na, anong paraan ang meron para maresolba ito? Ginoong He, ang mga dokumento para sa paglipat ng Sunjiaten ay naipadala na. Sa ngayon, wala pang lumabas na pagtutol. Tinatayang maaari ng simulan sa linggo. Ang pag-uusap tungkol sa kabayaran. Hindi ko rin alam kung nakauwi na siya ngayon. Ginoong He. Ginoong He. Naiintindihan ko na. Unahin mo na ang pag-aasikaso. Pakiramdam ko, parang nang iwan si Miss Su. Nawala na rin ang kaluluwa ni Ginoong He. Tito at Iya, anong ginagawa ninyo? Tinitanong niyo pa. Nasa lungsod kayo, nabuntis ng iba. Nawawala na ang dangal ng Su pamilya namin. Nahiya na kami sa sarili namin. Xiaomi, buntis ka na. Pasensya na, Lola. Ako. Tingnan mo. May lakas pa siyang aminin. Ay nako, isang dalagang hindi pa ikinasal. Nabuntis pa ng hindi niya asawa. Anong klaseng usapan ito? Ay nako, nag-aapoy na ang puntod ng pamilya Su. Nakakuha ng paakit na kalakal. Sabi ko nga, dapat ilubog sa sako ng baboy. Ang anak kong babae, 18 na, may kasintahan na. Itong ligaya na ito, 20 na, naglilibot pa rin sa labas. Ay, mga kaibigan, pakiusap, magpahayag kayo ng opinyon. Itong batang babae, hindi karapat-dapat na tumanggap ng pondo para sa relokasyon. Dapat siyang paalisin sa nayon. Tama na. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang balak ninyong dalawa. Nabalitaan ko na sa daan pa lang. Mangyayari ang demolisyon sa nayon. Ang layunin ninyo ay para makuha ang pondo ng demolisyon ni Xiaomi, di ba? Natutulog ba ang konsensya niyo sa aso? Inay, huwag kang magsalita ng ganyan. Maaga pa lang namatay ang bunso ko. Ngayon ang anak niyang babae, gumagawa ng ganitong bagay. Ako na ang nakatatandang lalaki. Binabalaan ko siya. Oo, inay. Huwag mo kaming sir-on. Itong batang babae na ito, sasabihin ko sa'yo, dapat siyang turuan ng tama. Hindi namin kayang alagaan. Hindi ko kinain ang sa inyo. Bakit niyo ako pinapalayas? Bakit? Dahil lang sa pagbubuntis ng hindi kasal, nasira ang buong pangalan ng Su pamilya. Dapat kang tanggalin. Tingnan mo na lang ng mabilis. Kahit ang lolo ng pamilyang Su, hindi na mapipigilan sa kabaong. Ang aming baryo ng Su, ay kilala sa pagiging simple ng tao. Kilala ito sa 10 milya at 8 baryo. Palayasin sila, palayasin sila. Tingnan ko kung sino sa inyo ang may lakas ng loob. Basta't nandito ako sa isang araw. Huwag ninyong akalain kayang bulihin si Xiaomi. Pasensya na, Mama. Itigil mo. Itigil mo. Binubuli ninyo ang isang batang babae. Ano bang klaseng kakayahan yan, Lolo? Bakit ka nandito?
Sino ka naman? Bakit ka nakikialam sa aming pamilya? Si Xiaomi ay isang mahalagang tao sa amin. Sino ang may lakas ng loob na saktan siya? Huwag mong paniwalaan siya. Paano niya kilala si? Sino ang mga tao sa pamilya He? Ano ba ang pamilya He? Sa tingin ko, mga matandang mandaraya lang sila. Anong sinasabi mo? Kung may katinoan kayo, mas mabuting umalis na kayo. Huwag makialam sa mga bagay ng pamilya ko. Kung hindi, sasama ko kayong lahat sa paglilinis. Ay, matandang tao. Ikaw, hindi mapaggalang na anak, naglakas loob kang saktan ako. Ikaw, batang babae, naging suwail ka na, mag-ingat ka, Xiaomi. Anong nangyayari? Ang bilis ng tibok ng puso mo. Hoy, Ginoo Lee, maghanda ng sasakyan. Pupunta ako sa sitio ng Su. Brother Xingyun, ayos ka lang ba? Ganito ang tawag nyo, pag-abuso sa pribadong parusa. Kung magrereklamo ka, maaari kang makulong. Batang gago, hindi ito tungkol sa amin. Ikaw ang nagtuturo kay Wuguwahua, sa amin. Ay, batang gago. Hindi ko talaga alam. Huwag kang mag-report, pakiusap. Aalis na kami agad, Dogdan ah. Tingnan mo ang mga tao dito, huwag kang mag-ulat sa pulis ah. Anong ginagawa niyo dito? Sinasabi ko sa inyo ah, itong si Ginoong Lee, ay isang mahalagang bisita ng ating barangay. Kaya huwag nating saktan si Ginoong Lee, walang makakabayad ang buong nayo natin. Asawa. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Hindi mo ba nakikita na sinusuri ko si Xiaomi, para sa kanyang kalusugan, Lolo? Anong nangyari sa iyo? Kakaiba ang ginawa ko kanina. Nadapa ako sa likod. Ay naku, dahan-dahan lang. Lolo, matanda na talaga tayo. Nadapa sa likod, hindi makagalaw. Kailangan nating magmadaling pumunta sa lungsod para magpagaling sa espesyalistang ospital. Mukhang hindi ito pwedeng gawin. Malayo ang daan mula sa aming baryo papunta sa ospital. Kailangan pa ng ilang oras. Sa sobrang pag-akyat at pagbaba, hindi kaya ng katawan ni Lolo He. Siguro, punong bayan. Natutunan ko na dati ang tuwa na at masahe. Baka subukan ko. Hindi pwede yan. Hindi ka natuto niya noon. Para lang yan sa malalaking hayop. Mataas ang katayuan ni Ginoong He. Hindi pwedeng may kahit kaunting pagkakamali. Oo, Xiaomi. Hindi ito maliit na bagay. Iba ang estruktura ng katawan ng tao, kumpara sa hayop. Walang problema, bata, matapang na subukan. Naniniwala ako sa'yo. Lolo. Ay nako, ang aking ina, si Ginoo He, may nangyari sa ating nayon. Sino ang makakapagtaglay ng responsibilidad dito? Lahat ito kasalanan ng batang iyon. Ayaw talagang huminto sa pagmamasahe. Pinagmamasahe pa ang matandang si He. Sinasabi mo na siya ay isang bata. Ano bang alam niya sa medisina? Talagang hindi mo alam ang iyong kakayahan. Hindi ito totoo. Gusto ko lang tulungan si Lolo. Tulungan siya. Tulungan. Dahil sa'yo, nagkaganyan si Lolo He. Mapapahamak din tayo. Hindi na masakit ang likod ko. Hindi na rin nanghihina ang mga binti ko. Pakiramdam ko mas energized na ako. Lolo. Talagang okay ka na, di ba? Tapos ka na talaga. Wala nang problema ang dalaga. Salamat sa iyong masahe. Ngayon pakiramdam ko mas maganda kaysa dati. Ay, Xiaomi, ang galing mo talaga. Pero kanina sabi nila pangalan mo ay He. He po, opo, kayo po, ako ang lolo ni He Zishu. Pasensya na, akala ko si Ginoong He ay nag-aalok ng trabaho sa mga matatanda. Naiwan akong nagkamali. Ayos lang, ayos lang. Hindi kita sinisisi. Hindi. Xiaomi, tutulungan kitang linisin ang bakuran. Siyempre, buntis ka. Kailangan mong magpahinga. Buntis. Hello, Lolo. He Zishu, sobrang hindi ka makatwiran. Pinabayaan mong mabuntis ang dalaga. Pinaalis mo siyang mag-isa pauwi. Nasa nayon siya ngayon. Pinagsasabihan ng buong baryo. Ano? Lolo. Paano mo nalaman na siya ay buntis? Ako. Nadadaan lang ako. Alam mo ba kung gaano karaming paghihirap ang dinanas ng batang iyon? Tama na. Mabilis kang pumunta sa Sujiakan. Ipaliwanag mo ng maayos sa kanyang pamilya. Putang ilang bata. Xiaomi. Kailangan mong mag-ingat, hindi kayang tiisin ng batang ito. Sanay na siya, sa isang iglap lang. Hindi pa niya naintindihan ang sitwasyon ngayon.
Xiaomi, nakapagdesisyon ka namang ipanganak ang bata. Oo. Lola, ito ang sarili kong anak. Gusto kong ipanganak siya. Ayos lang, basta't nakapagdesisyon ka na. Suportado ka ni Lola ng walang kondisyon. Xiaomi. Sa totoo lang, sinasabi ko, matagal na kitang gusto. Kung gusto mo, ipanganak mo ang bata. Aalagaan ko kayong mag-ina. Get Shing yun. Alam ko ang kabutihan mo sa akin. Pero, may gusto na akong tao. Ay naku, Lolo. Alam mo pa rin na babalik ka. Dali, pasayahin mo ang aking manugang. Nang ganito siya kasakripisyo, sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo siya mapapasaya, huwag pumasok sa bahay. Lolo, ako. Huwag nang mag-aksaya ng oras, bilisin mo. Hintayin mo sandali, sinend ko na sa cellphone mo ang address. Sige na. May tao ba? Kuya Shing yun, Xiaomi. Salamat sa iyo, Kuya Shing yun, na pinahiram mo ang bakanteng bahay, para sa akin at sa lola ko. Kung hindi, kami ay, Xiaomi. Ang lola mo ay lola ko rin. Hindi ba't tungkulin ang alagaan ng pamilya? Walang anuman, huwag kang magpasalamat, pero... Xiaomi. Walang dahilan para mahiya. Hindi ko kayang maging taong mahal mo. Isipin mo na lang na ako'y kuya mo. Ang kuya ay nag-aalaga sa kanyang kapatid na babae. Natural lang naman talaga. Salamat, kuya. Bakit ka pa magpapasalamat? Sige, kuya. Aalis na ako. Naku. Walang dalang payong si Shing yun, kuya. Ayos ka lang ba? Salamat. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo nito? Ito ang nayon ng Su. Dapat ba akong nandito? At ikaw, isang CEO, bakit siya nandito sa aming nayon? Hindi naman siya nagmamadali para hanapin ako, di ba? Imposible namang para sa akin iyon. Ano bang iniisip mo? Su Xiaomi, magising ka na. Oh. Nandito ako para hanapin ang lolo ko. Hanapin mo ang lolo mo. Hindi ba ang lolo mo, ang namumuno sa pamilya Bakit siya nandito sa aming nayon? Siya. Dito para sumipsip ng espiritual na enerhiya. Maganda ang hangin sa bundok. Ang mga mayayaman ay talagang nagmamalasakit sa kanilang katawan. Saan ang bahay niyo? Dalhin mo ako roon. Bakit ka pupunta sa bahay ko? Hindi mo ba nakikita? Nabasa na ako. Hindi ba nasa nayon ang lolo mo? Okay na kung pupunta ka sa bahay ng lolo mo. Wala si lolo sa bahay. Kung hindi, hindi rin ako makakaligo sa ulan dito. Sobrang kamukha. Sobrang pareho ng linya. Ang ganda. Gusto mo bang hawakan? Ang bango. Ginoong magpakabait ka naman. Ang bango ng nilutong lola mo. May asawa na si Ginoong Paano ako magkakaroon ng pag-asa kay Ginoong Paano naman niya magagawa, yung lalaking yun? Lola, tutulungan kita. Lola, ang sarap ng niluluto mong ulam. Ginoong kumain ka ng marami kung gusto mo. Ako pa nga ang natatakot.
na hindi kayo sanay sa pagkain namin sa probinsya. Lola, tawagin mo na lang akong Xiaoyi. Yung longganisa na dala ni Xiaomi dati, mukhang masarap talaga. Hindi ko akalain na ang malaking presidente ng Yi ay naaalala pa ang sausage na iyon. Xiaomi, buntis ka na. Dapat marami kang kumain ng isda. Salamat, Lola. Sa susunod, ikaw na ang mag-aalaga sa bata. Masyadong nakakapagod. Tandaan mo kung anong mga hirap. Sabihin mo kay Lola. Hindi ba't si Xuxing yun? Ayaw maging responsable. Bakit ikaw lang ang nag-aalaga sa bata? Shin Yun-gi. Hindi siya ang ama ng bata. Bakit siya ang responsable? Sino ba talaga ang ama ng batang iyon? Sino nga ba? Masamang lalaki sa lungsod. Ginastos si Xiaomi namin. At biglang umalis. Nawala na siya sa paningin. Oo, mga masasamang tao. May nagsisigaw sa'yo, Ginoong Yi. Nangyayari ba? Ano bang nangyayari? Nangyayari ba na si Ginoong Yi ay umuulan at nagkaubo? Itong bahay, walang bakas ng gamit. Parang hindi ito ang tunay nilang bahay. Siyasatin natin, ang bahay ni na Su Xiaomi. Ano ang nangyari roon ngayon? Ito ang mga magulang ni Xiaomi, ang tanging natitirang litrato nilang magkasama. Nawala sila hindi nagtagal matapos ipanganak si Xiaomi. Nawala na sila. Ay. Ngunit nag-iwan sila ng napaka-cute na si Xiaomi para sa akin. Xiaomi, tingnan mo. Lola. Bakit ka basta-bastanan? Ipinakita ko ang aking mga hubad na larawan sa iba. Ay nako, siraulong bata. Ito ang iyong unang kaarawan na larawan. Ano bang nakakahiya dito? Hindi pa rin pwede. Ginoong Yi, naligo ka na rin. Dapat na tayong umuwi. Ay nako, gabi na. Kung hindi ka nagrereklamo, Ginoong Yi, manatili ka na lang ng isang gabi at umalis bukas. Salamat, Lola, Lola. Hello, Ginoong Yi. Ngayon si Meng Ana, yung mga tiyuhin at tiyahin ni Xiaosu ang nagtulak sa kanya palabas ng bahay. Binato nila si Xiaosu palabas ng bahay. Anong kabalbalan to? Binato nila si Meng Ana palabas ng Jiangcheng. Hindi papayagan na makalakad pa siya sa Jiangcheng. Oo. Nahanap na ba ang aking manugang? Lolo. Hindi siya talaga nasa Sujiakan. Paano mangyayari yun? Kagagaling lang niya sa akin kanina, yung likod niya. Anak, ikaw, sa aking manugang, parang hindi ka interesado. Tinanong kita, may ibang babae ba sa labas? Nandyan ba siya, Lolo? Huwag mo nang sabihin siya ang asawa ng apo mo. Isa pa. Talagang may mahal ako. Ikaw, masamang tao, iniwan mo siya. Bukas ay ibibigay na ang kasal. Ayaw magpakasal. Kailangan pa rin magpakasal. Hindi ako ang lolo. Isang buntis. Hitang gabi na, hindi natutulog. Anong ginagawa dito? Kaya pala marunong sumayaw. Ginoong Yi. Bakit hindi ka natutulog sa gitna ng gabi? Anong ginagawa mo dito? Ding 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 ding. Ano ito? Alitap-tap. Kakakatch mo lang ng alitap-tap. HMM. Ang dami ng alitap-tap pagkatapos ng ulan. Ngayon, puno ng ani. Noong bata pa ako, kapag may brownout sa bahay, lumalabas ako, para mangolekta ng maraming alitap-tap. Tingnan mo, ang liwanag, di ba? Ang saya-saya kapag nakakahuli ng alitap-tap. Tanga. Ha? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Huwag kang gumalaw. Ginoong Yi, kailan ka pa? Nagsimulang magustuhan ako, tawagin mo pa rin akong Ginoong Yi. Zishu. Dapat. Bago ka pa man nagustuhan ako, alam ko na si Su Xiaomi ay hindi pabayaan. Si Yi Zishu ay naakit din sa akin. Hindi ko na mabilang. Anong nangyari? Pero Ginoong Yi, may asawa ka na. Ako rin ay nagdalang tao ng iba pang tao. Tayo.
Ito ay hindi mga problema. Iwanan mo sa akin ang pag-aasikaso. Ang iyong anak ay parang anak ko na rin. Aalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Ganun pala. Bodoy. May pupunta akong ayusin ng ilang bagay. Hahanap na lang ako sa iyo mamaya. Maghintay ka sa akin. Sino ang maliit na tanga? Ikaw ang maliit na tanga. Xiaomi, buksan mo ang pinto. Luhod ka. Ipapatupad ang batas sa bahay. Ako. Susuntukin kita. Zisho, ang gulo mo naman. Ganyan ang gagawin mo. Makasasakit ka ba sa manugang na si Son? Paano na sila mag-ina? Anong gagawin nila sa hinaharap? Aayusin ko silang makaalis sa bansa. Bigyan sila ng pinakamagandang buhay. Bigyan sila ng pinakamagandang edukasyon. Akala mo ba? Lahat ng ito ay gusto niya. Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya, ng malinaw. Binubuli mo lang ang manugang ko. Isa kang taga-probinsya, di ba? Ang taong mahal ko ay galing din sa bukirin. Hindi ko siya aabuso. HMPH. Ano ang gagawin sa mga handog? Ano pa nga ba? Ang handog ay naging kabayaran na. Tinatawad ka na ng lolo mo, ha? Hey. Huwag ka munang masaya. Yung tunay na kailangang humingi ng tawad, hindi ako. Sama-sama tayong pumunta, para magpaalam kay Miss Meihua. Hey Zisho, bilis na. Hello, Binoong Yi. May mga taga-baryo na nakakita, kay Tio Xiaosu, na pumunta sa bahay ni Xiaosu para makipag-alitan. Nasa daan pa kami, papuntang Baryo Su. Hey, huminto ka. Saan ka pupunta, Lolo? Ang tunay mong apo sa tuhod. May problema ako. Kailangan kong tumulong. Tulungan mo muna ako. Ipaliwanag mo kay Ginoong Meihua. Ay ikaw. Ikaw, batang ito. Ang batang ito. Talaga naman. Xiaomi. Hey, Zishu. Hey, Xiaomi. Nasaan ka? Nasa bahay ako. Hindi kita nakita. Ay, halos nakalimutan ko. Bumalik na ako sa bahay ko. Sinend ko na sa'yo ang address. Ay. Hello. Yung address na ibinigay ni Xiaomi, bakit nandito? Dumating ka na sa wakas. Sino ka? Ako ang tiyuhin ni Xiaomi. Saan mo dinala si Xiaomi? Ay, Liza. Huwag kang mag-alala. Oo. Dapat ay pamangkin na lalaki ang tawag dito. Xiaomi, buksan mo na ang pinto. Nakatira ako sa bahay ni Dogdan. Hindi ba ito makakaapekto sa inyo? Siyempre, makakaapekto ito. Naiintindihan ko. Magpapalipat na ako agad. Paano ka magsalita? Natatakot pa ang bata. Xiaomi, huwag mong sisihin si Tia. Di magaling magpaliwanag. Magkakapatid tayo. Bakit hindi ka pwedeng bumalik sa bahay? Siyempre pwede. Hindi kita pababayaan na mag-isa. Bumalik ka na sa bahay namin. Tungkol sa nangyari kahapon. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Oo. Mabilis tayong umuwi. Kung hindi, sabihin mong malaman ni Ginoohi. Baka manisi siya sa atin. Mabilis. Umalis na. Sa bahay. Ang bahay natin. Ang saya-saya. Itong bata. Amoy suka na batang ito. Inikat namin ang mundo dahil sa'yo. Sabi ko na nga ba, magkapareho kayo ng paningin. Sobrang magkapareho nga. Ano bang nangyayari dito? Lola Su, bakit nandito ka rin? Kaya pala, ikaw yung masamang lalaki sa bayan. Kailangan ng baguhin ng biyanan ang tawag. Tama. Mabuting lalaki. Ano bang nangyayari dito? May makakapunta bang tao? Pwede bang ipaliwanag mo sa akin? Xiaomi, anong ginagawa mo dito? Ito ang bahay ko. Ikaw pala si Meihua.